Sinasabi ko na nga ba at magiging problema ka namin. Kahit kailan talaga ay hindi ka marunong sumunod. At wala ka ng ibang ginawa kundi ang sumuway sa amin. Bumalandra ako sa display cabinet at nabasag ang mga mamahaling figurines na nakapatong doon. Aray! Galit na pinukol ko ng tingin ng aking ama na si Don Julio. Mas masakit pa sa sampal at tusok ng mga bubog mula sa mga basag na salamin na malaman na mas kinakampihan nito ang babaeng pinalit sa aking ina. Sa halip na magpakita ng galit, ay binigyan ko ito ng nakakainsultong tawa. Wow, ang galing mo sumuntok, Dad, ah. Nice job. That was solid, by the way. Anong sabi mo? Ganyan ka na ba talaga kawalang hiyang bata ka? Hindi ko na alam kung paano pa kita patitinuin. Bakit ba kasi? Ano na naman ang ginawa ko? Huwag ka nang magmaang-maangang bata ka. Ikaw ang nagnakaw ng 5 diamond sets of jewelry ng tita Ingrid mo. Alam ko na ikaw rin ang nagnakaw ng sports car ng kapatid mo. Saan mo dinala ang lahat ng ninakaw mo sa amin? Wala akong alam dyan, Dad. Galing na tayo sa presinto. Naghalugog na sila sa akin. Hanggang sa mga gamit ko sa kwarto. Kotse, kahit ang bank accounts ko. Wala naman silang nakita, di ba? Kapag may nakuha ulit kayong ebidensya sa mga gamit ko, ako mismo ang magpapakulong sa sarili ko. Kahit kailan ka talaga, ay puro kahiyan ang dala mo sa akin na bata ka. Sadyang malikot ang kamay mo, ha? Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan at kamag-anak natin? Ha? Na may anak akong kawatan? Wow, talaga. Ngayon ko lang nalaman na anak pa rin pala ang tingin mo sa akin. May kadugtog na nga lang nakatawan sa dulo pero okay na rin. Ikaw na ang bahala kung ayaw mong maniwala sa akin. Hindi na rin ako magpapaliwanag. Nakakapagod eh. Nakakatamad din. Ay, sayang lang ang effort ko. Hindi ka rin naman nakikinig at naniniwala sa akin. Dahil walang ibang mas magaling sa'yo kung hindi yan ang asawa mo at ang mga anak niyo sa labas. Pamilya tayo, Jonathan! Kung ganon, hindi ko ramdam. Kahit kailan. Mula nung nawala si Mami at mag-asawa kayo ulit. Initsapwera niyo na ako dito sa bahay. Nakalimutan niyo na yata ako ang lihiti mo niyong anak. At ang mami ko ang legal mong asawa. Pero ngayon, parang ako pa ang tau-tauhan dito sa bahay. Sarili nating pamamahay. Hindi totoo yan! Yun ang totoo. Matagal ka nang huminto sa pagiging ama sa akin. Galit na galit ka't nag-aalala ka na nawala ang mga alahas ng asawa mo at ang kotse ng anak mo. Nung magkasakit ako at muntik na ako mamatay. Kahit kailan, hindi ko nakitang nag-alala ka ng ganyan sa akin. Sabihin mo sa akin, saan mo dinala ang pera? Hay naku, Dad. Hanggang sa huli, yan pa rin ang concern mo. Sabi na nga ba, wala ka talagang pakialam sa akin. Wala akong alam, hindi ko alam, okay? Sige, ayaw mong magtino ha. Hindi ka mapigilan kahit ng mga pulis. Pwes, ipapadala kita sa isang retreat house para magbago kang bata ka. Magandang araw sa inyo, Madam Venus, at sa mga tagapakinig ng Aswang Diaries. Ako si Jonathan. Hindi ko tunay na pangalan. Lagpas 20 anyos na ako pero hanggang ngayon ay rebelde pa rin ako sa pamilya namin. Kung pamilya nga na matatawag ang mayroon ako. Paano ba naman kasi ay 2 buwan pa lang namatay noon si Mommy pero inuwi agad ni Dad ang kabit niya sa bahay. Mula noon ay mas lalong nasira ang relasyon namin. Kaya para makagante sa kanilang dalawa ng kabit niya, sa tuwing binibilhan niya ng mamahaling alahas ito, ay ninanakaw ko yun at binibenta. Pagkatapos ay tinatago sa secret account ko. Dahil hindi sila makakuha ng ebidensya at palagi kong nalulusutan ng mga pulis, pinadala ako ni Dad sa isang retreat house sa liblib na probinsya na malayo sa Maynila. Hindi ko akalain na sa pagdating ko doon ay makakaranas ako ng mga bagay na hanggang ngayon ay nangingilabot pa rin ako sa tuwing maaalala ko na siyang nagpatibay sa pananalig ko sa Diyos. Kuya Abnoy, nasa na ho tayo? Unang-una, Banoy, hindi Abnoy. Ginawa mo pa akong bugok na itlog. Ay, sorry po. Banoy pala. Nakakalito eh. Pero malapit na ba tayo? Oo, malapit na tayo sa bayan. Pero bago tayo dumiretso doon,
daan na muna natin yung makakasama ko. Nakikita mo yung kulay puting bahay doon sa bundok? Oo, Doon ang retreat house. Pinuksan ko pa ang bintana ng van na sinasakyan ko para masilip iyon ng mabuti. Mula doon sa highway ay kitang-kita ang puting bahay na parang simbahan ng dating. Dahil nag-iisa lamang iyon doon sa bundok, habang napapaligiran ng mga puno, kahit sa malayo ay mukha na yung nakakatakot. Nang makarating kami sa bayan ay may pinasakay itong 8 katao pa. Napalingon ako nang umupo sa tabi ko ang isang babae. Maganda ito pero malungkot ang mukha. Matipid lang itong umiti sa akin kaya ganun din ang ginawa ko. Nang makasakay na ang lahat ay saka kami nagpatuloy sa biyahe. Ilang sandali pa ay narating na namin ang paanan ng bundok. Andito na tayo. Magsibaba na kayo. At huwag kayong mag-iiwan ng gamit nyo dito sa kotse, ha? Tahimik kaming sumunod at kinuha ang aming mga gamit. Matapos yun ay nagsimula na kaming umakyat ng bundok papunta sa retreat house. Habang naglalakad, ay napansin ko ang babae na katabi ko kanina na nakahawak sa puso nito. Miss, okay ka lang ba? Oo, Hanggang sa mahalata ko na parang nangangalay na ang likod ng babae dahil nakahawak na ito doon. Kuya Abnoy, malayo pa ba tayo? Napapagod na ako eh. Bano'y sabi, konti na lang. Ko, kalalaking tao, tamad maglakad. Ay, oo nga, Banoy pala. Palitan na lang natin ng pangalan mo. Cute naman ang Abnoy ah. Hindi na sumagot ito at tiningnan lang ako ng masama. Nang lumingon ako sa babae ay nakita kong pigil itong natatawa. Pagod ka na. Konting tiis na lang, malapit na tayo. Ako na magdadala ng bag mo. Salamat ah. Andy nga pala. Short for Andrea. I'm Jonathan. Nice to meet you. Same here. Ilang sandali pa nga ang lumipas. Sa wakas ay nakarating na rin kami sa retreat house na mukhang kumbento. Palapit pa lang kami parang gusto nang magtaasan ng mga balahibo ko. Doon pa lang sa labas ay nakakatakot na ang itsura niyon. Mas mukha yung haunted house sa paningin ko kaysa retreat house. Maganda pero may kalakip na takot ang dating ng 3 palapag at malamansyon sa laki na bahay na iyon. Nakakatakot naman dito. Kaya nga eh, mahilig ka ba sa mga horror? Sakto lang. Nang makapasok na kami sa bahay, mas dobleng takot ang naramdaman ko. Kakaiba ang lamig sa loob at nangangalisag ang aking mga balahibo sa katawan. Maya-maya ay may lumabas na isang madre at sinalubong kami ng ngiti. magandang araw sa inyong lahat. Kamusta ang inyong biyahe? Nakapapagod ba? Hindi bale, dito makapagpapahinga kayo. Hindi lang ang katawan ninyo, kundi ang puso at isip ninyo. Ako nga pala si Sister Ligaya. Ako ang makakasama nyo sa mga activities habang narito kayo sa retreat house. Sister, tanong lang. Sige, ano yun? Anong oras ho kami kakain? Saka pwede bang mag-yosi dito? Nagsiserve ba kayo ng beer? Masarap yung pulang kabayo ah. Lakas ng tama nun. Saka gaano kami katagal dito sa haunted house? Retreat house? sorry. Pasensya na iyo ha, pero hindi tayo pwedeng manigarilyo rito, lalong bawal ang kahit anong alak. Mamaya ay ibibigay ko sa inyo ang kopya ng schedule ng mga activities natin dito sa mga susunod na araw. Okay. Mula dun sa entrance ay dinala muna kami ni Sister Ligaya sa isang study hall. Pagkatapos ay ibinigay na nga sa amin ang schedule ng mga activities na gagawin namin sa loob ng 2 linggo, araw-araw. Nanlumo ako. Gusto ko na agad tumakbo palabas at tumakas na makita ko ang listahan. Ang oras ng tulog dito ay 9:00 ng gabi.
8:30 pa lang dapat nakahiga na kayo. Lilibot ako gabi-gabi sa mga kwarto ninyo para silipin kung sumusunod kayo. Mayroong parusa ang mahuhuling lalabag sa batas na iyon. Maglilinis kayo ng banyo mula unang palapag hanggang 3 palapag. Kaya kung ayaw ninyo maglinis ng banyo, sumunod kayo sa mga batas dito. Basahin niyong mabuti, ha? Babalik ako maya-maya para sagutin ang mga tanong ninyo. Ang aga naman natin kailangan gumising. 6 a.m. wake up call. Kailangan 7 a.m. nakaligo na. Tapos morning prayer and rosary. 8 a.m. kakain ng breakfast. May lesson from 9 a.m. to 10:30 a.m. Then free time ng 10:30 to 12 p.m. Tapos lunch. Rosary ulit ng 3:00 ng hapon. Free time ng 3:30 to 4:30. Prayer and rosary ulit ng 6 p.m. Dinner ng 7 p.m. Balik sa kwarto ng 8 p.m. Grabe. Tapos, bawat araw ibang activities. Every Tuesday, craft making. Wednesday, Bible study. Ay, bakit ba ako pumayag na pumunta dito? Baka pahari na ako paglabas ko dito. Masasanay rin tayo. Buti nga, may free time. Matapos kaming ilibot ng Sister Ligaya sa ibang parte ng retreat house, ay sunod niya kaming dinala sa sarili naming mga silid. Andy, Jonathan, dito naman ang kwarto ninyo. Magkatapat kayo, ha? Thank you po, sister. Magpahinga na muna kayo. Bukas ng umaga magsisimula ang mga aktibidad natin. Mas mabuting maging pamilyar muna kayo rito. Okay po. Jonathan, baka may gusto kang itanong. May internet ho ba dito? Wala, iho. Kaya nga kayo nandito para maghilang inyong soul at matagpuan ang inyong inner peace sa buhay nang malayo sa teknolohiya. Ang tahimik kasi dito eh. Baka mamaya sister may lumabas ditong paring pugot ang ulo. Ikaw talagang bata ka. Napakakulit mo. Walang multo rito. O sige na, magpahinga na kayo. Jonathan, bawal kang pumasok sa kwarto ng mga babae, ha? Opo. Sister, last question. Kapag may gusto kaming bilhin sa bayan, pwede ba kaming bumaba? Pwede, pero hindi namin hinihikayat yon. Mas mabuting iutos nyo na lang kay Banoy ang mga gusto nyong bilhin sa bayan. Okay po, thank you, sister. Binagsak ko lang ang malaking bag ko sa kama at tinatamad na naglakad sa loob ng silid. Malawak yun kumpara sa inaasahan ko. May malaking sliding window kung saan malayang nakakapasok ang malamig na hangin. Wala akong ibang makita sa paligid ko kung hindi ang langit. Ang highway sa paanan ng bundok at ang walang katapusan na puno. Naupo ako sa hamba ng bintana at huminga ng malalim. Pagkatapos ay dinukot ko ang picture ng mami ko sa loob ng wallet ko. Paano ba yan, ma? Dito naman ako sa retreat house tinapon ni Dad. Sa susunod siguro sa rehab o baka mamaya sa mental hospital na. Ay, sana nandito ka pa rin, Mami. Kung dalawa siguro tayong magkasama, maayos pa ang buhay natin. Ikaw kasi, iniwan mo agad ako. Akala ko pa naman magkakampi tayo. Huwag ka mag-alala, Ma. Malaki na naipon ko. Sapat na yun para makalayo ako sa kanila. Kapag nakaalis na ako dito sa retreat house na to, hindi na ako uuwi sa bahay. Doon na ako tutuloy sa binili mong bahay na hindi alam ni Dad. Tumatakbo na rin yung negosyo ko, handa na ako. Hindi na ako babalik sa bahay na yun. Magsama sila ng kabit niya at mga anak nila sa labas. Naputol ang pakikipag-usap ko sa larawan ng mami ko nang marinig ko mula sa kabilang silid ang sigaw ni Andy. Nagmadali akong bumaba mula sa bintana pagkatapos ay tumakbo palabas. Andy, okay ka lang? Jonathan, buti na lang dumating ka. Para kasing may tao sa banyo ko. Ano? Sigurado ka? Oo, nagip ng mata ko. May dumaan. Medyo naka-open yung pinto, kaya nakita ko. Bago ako pumasok sa kwarto nito, ay tumingin muna ako sa magkabilang gilid para makasigurado na walang ibang tao. Pagpasok ko sa kwarto ay dumiretso agad ako ng CR.
Nang buksan ko yun ay wala namang tao doon. Wala naman ah. Baka namalikmata ka lang. Siguro nga. Kung ano-ano tuloy ang naiisip ko kanina pa pagpasok pa lang natin dito. Nakakatakot kasi tong bahay na to. Sus, libangin mo yung sarili mo. O kung nabuboard ka, katok ka lang sa pinto ko. Kwentuhan tayo. Ikaw lang kasi ang kakilala ko dito eh. Nako, bawal nga daw, di ba? Bawal ka dyan. Nandito na nga ako sa loob ng kwarto mo. Bawal kapag nahuli. Ikaw talaga. Alam mo, kanina ko pa napapansin, mukhang puro kalokohan ang alam mo. Uy, hindi ah. Ang bait ko nga eh. Parang hindi naman. Sige na, lumabas ka na. Baka abutan pa tayo ng Sister Ligaya dito eh. Sige. Oo nga. Ayoko naman mapatrouble sa unang araw ko dito. Bukas na lang. Loko ka talaga. Salamat. Sa rosary at prayer pa lang kaninang umaga ay pumipikit na ang mga mata ko. Nagising lang ang diwa ko nung kumain na ng umagahan. Ngayon ay parang nabibingi ako sa lakas ng kuliglig sa paligid. Hanggang sa hindi ko napigilan ang sarili ko at napahikab ako ng malakas habang nagsasalita si Sister Ligaya. Okay, thank you so much for sharing your story. Ang susunod naman natin ay si Anne. Natigilan ako nang huminto sa pagsasalita si Sister Ligaya at naglingunan sa akin ang mga kasama ko. Pigilang tawa na tumingin din sa akin si Andy. Ngumisi ako at nag-peace sign kahit na nakikita kong napipiko na sa akin ang madring ito. Ay, sorry. Peace be with you, sister. Mukhang puyat na puyat ka, Jonathan ha. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Hindi ho eh. Namamahay yata ako. Saka ang creepy kasi dito parang palaging may nakatingin sa akin. Pati nga po puwet ko, namamahay. Ayaw lumabas ng tae ko. Sorry po. Hindi na napigil ni Andy ang sarili at natawa ito ng malakas. Ganon din ang mga kasama ko. Tama na yan, Jonathan. Makinig ka sa sinasabi ng mga kasama mo. Please lang. Opo. Andy, ikaw naman ang mag-share sa mga kasama mo kung bakit ka narito. Tumingin kaming lahat sa kanya habang nakaupo kami ng pabilog at nakaharap sa isa't isa. Ilang sandali itong nanatiling tahimik at parang nagdadalawang isip bago tuluyan nagsalita. I'm Andy. I'm already 26 years old. Nagtataka kayo kung anong ginagawa ng isang babaeng nasa ganitong edad sa ganitong lugar. Yun ay dahil dito ako pinatapon ng mga magulang ko. I was engaged to be married to my longtime boyfriend. 4 years na ang relasyon namin at pareho kami excited sa kasal. Until one day, sinugod na lang ako ng isang babae na may kasamang 6 years old na bata. Nagpakilala siyang asawa ng fiancé ko. Iniskandalo niya ako kahit na wala akong alam sa nangyayari. To make the story short, umamin sa akin ng fiancé ko na may asawa na siya noong magkakilala kami at nililigawan niya ako. Nasa Cebu ang kanyang mag-ina habang nagtatrabaho siya sa Manila. Hindi pa sila kasal ng babae pero nagsasama sila. At 20 anyos daw sila pareho na mabuntis niya to. Dahil doon ay umatras ako sa kasal. Kahit mahal ko siya, ay mas lamang ngayon ang galit ko. Dahil ginawa niya akong kabit. At galing ako sa conservative na family. Sagradong relihiyoso ang mga magulang ko. Yung tipo na para silang walang bahid ng kasalanan. Kahit na hindi ko ginusto at biktima lang din ako. Pinamukha nila sa akin na isa akong kabit at makasalanan. Pinilit nila akong pumunta rito para daw pagsisihan ko ang pagkakasala ko. Wow, edi sila na ang perfect. Kung ako ang kapatid mo, binigwasan ko na yung ex mo eh. Salamat. Ginawa rin yan ng kuya ko. Thank you for sharing your story with us, Andy. So, Jonathan, ikaw naman. Natigilan ako sabay lingon sa paligid. Doon ko lang napansin na nakatingin na naman silang lahat sa akin. Tumikhim ako ng malakas saka umayos ng upo. Sister,
Pass, siya muna oh. Jonathan, ikaw na lang ang hindi pa nakakapag-share. Tapos na silang lahat. Ganun ba? Ang bilis nyo naman, sana binagalan nyo. Oy, ayun na nga. Ay, bakit pa ba ako nandito? Natural, pinatapon ako ng daddy ko. Nga pala, para sa mga interesado at may crush sa akin, ako si Jonathan, 24. Tapos ayun, balik tayo sa kwento ko. Pinagbibintangan ako ni dad na ako daw nagnakaw ng mga alahas ng kabit niya na puro ginto at diamante. Pati yung sports car ng anak niya sa labas. Kaya yun, nandito ako. Wala na daw magawa ang mga pulis sa akin eh. Baka daw si Lord, mapabago ako. Ang tindi, di ba? Ay, ako ang lehitimong anak, pero ako ang naging outsider sa sarili naming pamamahay. Ilang buwan pa nga lang namamatay si Mami. Inuwi na niya agad ang kabit niya sa bahay. At yun, nagre-reyna-reynahan. Lintik na yan. Kung makapagsabi na magbago ako ba't kaya hindi siya magbago para sa sarili niya? Para din sa kabit niya. Yun lang ho, sister. And I thank you. Matapos ang session namin na iyon, ay nagkaroon kami ng libreng oras. Paglabas ko ng bahay, naabutan ko si Andy na nakaupo sa isang malaking bato at nakatanaw sa paligid. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Juice, gusto mo? Apple juice? Salamat. Talaga bang hindi ikaw ang kumuha ng mga alahas ng asawa ng daddy mo at nagbenta ng kotse? Siyempre ako. Wala naman ibang kukuha nun. Bagay sa'yo ang pangalan mo. Jonathan, Nakawatan. Oh, at least, pera pa rin yun ng daddy ko. Pera nila ng mami ko. Yung mga alahas na yun, sa mami ko yun at binigay lang ni dad sa kabit niya. Pati yung sports car na pinambili niya ng kotse ng anak niya. Inere niya lang yun sa tahay ng kalabaw. Pero yun ang pamilya namin kaya may karapatan ako dun. Still, nagnakaw ka pa rin at masama pa rin ang ginawa mo. Tatay mo pa rin yun kahit gaano siya kawalang kwenta sa paningin mo. Saan mo dinala ang pera? Ininvest ko. Tinago ko sa bangko yung iba tapos yung iba tumakbo na sa ibang negosyo. Ang bala ko kasi kapag nakalabas ako dito, hindi na ako uuwi sa bahay. Hindi na rin ako magpapakita sa kanila. Sinecure ko lang ang pera at yaman ko dahil baka pag-interesan yun ng kabit ni dad. Narinig ko sila isang gabi eh. Wala silang balak ibigay sa akin ng pinamana ni mami. Balak angkinin ng bruhang yun. Kaya yun, inunahan ko lang sila. Mas wise ata ako. Utak-kawatan ka talaga. Bakit hindi mo sinabi yan kanina sa session? Ayoko nga. Secret nga lang yun eh. Ikaw lang ang pinagsabihan ko niyan. Buntis ako, Jonathan. Ha? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Buntis ako. Nalaman ko lang na buntis ako. 1 linggo matapos ko makipaghiwalay sa ex ko. Hindi alam ng parents ko, ex ko, at kahit mga friends ko. Kahit sa mga madre dito ay hindi ko rin sinabi. Ikaw pa lang ang unang nakakaalam. Hindi ba delikado para sa'yo na nandito ka? Hindi naman. Sa totoo lang, ang akala ko nung una, mabuburyong ako dito. Pero medyo nare-relax naman ako dahil sa paligid. Kahit na nakakatakot yung bahay. Sabihin mo kaya kila sister para maalalayan ka. Bala ko nga sana eh. Pero ewan ko ba, parang may pumipigil sa akin. Kaya wag mo munang ipagsabi kahit kanino. Sige ba? Pati yung secret ko ha? Oo naman, promise. May gusto ka bang kainin ngayon? Wala pa naman. Okay na ako dito sa apple juice. Teka, nakapagpa-check up ka na ba? Oo, bago ako pumunta dito. 11 weeks na siya. Mag-iingat ka ng kilos mo ha? Ay, dapat pala hindi mo na lang sinabi na buntis ka. Pakiramdam ko tuloy cargo na kita eh. Kaya ko naman ang sarili ko. Kaya kapag may nangyari sa'yo, konsensya ko pa dahil ako lang nakakaalam ng kalagayan mo. Jonathan, Andy, pumasok na kayo rito. Opo, halika na sa loob. Bago ako pumasok doon sa prayer room ay tumingin muna ako sa paligid. Nang masiguro ko na walang tao,
ay saka ko binuksan ng pinto at dahan-dahan iyong isinara upang hindi makalikha ng ingay. Pagkatapos ay pumunta ako sa altar at nag-ikot-ikot doon. Tiningnan ko ang mga nakalagay doon kung totoong ginto, pati na rin ang tila gintong bola na nasa kamay ng isang santo. Totoo kaya to? Parang hindi eh. Magaan lang. Wala naman lang akong makukuha dito para ibenta. Nang wala akong makitang makukuha, ay lumabas ako at dumiretso sa labas ng retreat house. Habang naglalakad-lakad, ay nakakita ako ng isang malaking bato sa ilalim ng puno. Nakakabagot naman. Pangatlong araw ko pa lang dito pero parang ilang taon na akong nandito. Gusto ko nang umuwi. Ay, bakit nga ba kasi ako pumayag pumunta dito? Pwede naman akong tumakas. Makalayas na nga lang. May dahilan ng Diyos kung bakit dinala ka niya rito. Inang ko po, maligno. Aray! Hoy, anong maligno? Ginawa mo pa akong aswang na lintik ka? Sorry ho. Kasi naman tay, ang lakas naman ng trip nyo. Ba't ba ganyan ang suot nyo? May pupuntahan ba kayong costume party? Ang matandang lalaki na biglang sumulpot sa tabi ko ay nakasuot ng kulay puting mahabang damit. Ang buhok at mahabang balbas at bigote nito ay may mga puting buhok na. Pagkatapos ay may hawak itong tungkod na mahaba. Sino ho ba kayo? Ano kayo? Magre-retreat din dito? Alam ko ang ginawa mo sa loob. Nagaanap ka ng mananakaw mo. Hindi ako nakibo at biglang umiwas ng tingin. Kayo ho ba ang pari doon sa loob? Ako si Lakan. Tawagin mo na lang akong Apo Lakan. Hindi ako pare pero dito ako sa bundok nakatira. Ayos din ah. May iba pa palang nakatira dito? Huwag mong ibayin ang usapan, iho. Ikaw na dayo ka. Alam ko na isa kang kawatan. Malaki na ang nauumit mo mula sa iyong ama. Manguhula ba kayo? Wala naman kayo sa session namin nung isang araw ah. Alam ko na. Baka narinig mo kaming nagkukwentuhan ni Andy. Makinig ka sa akin, iho. At pakinggan mong mabuti ang aking babala. Mag-iingat kayo sa bahay na yan. Bakit naman ho? Talasan ng pakiramdam, buksan ng mga mata. Maging maingat lalo na sa pagkagat ng dilim. Lalong ingatan mo ang dalagang palagi mong kasama. Kung hindi ay tiyak mapapahamak kayo. Marami na akong binigyan ng babala. Hindi sila nakinig kaya kapahamakan ang kanilang nakamit. Bago magkabilugan ng buwan, kailangang makaalis na kayo riyan. Bakit ho? Anong meron? Iyo, tanging ang malakas na pananalig sa Diyos ang makakapagligtas sa inyo. At ang ginagawa mong pagnanakaw, itigil mo na yan kung ayaw mong tuluyang kang mapahamak at mahuli na ang lahat bago mo pa maisipan na magbago. Jonathan! Bigla akong napalingon nang marinig ang boses ni Andy. Atay, ano nga ulit yung... Nasaan na yun? Biglang nawala si tatay. Nang lumingon ako, ay biglang nawala ang matanda. Umikot ako sa paligid pero wala talaga. Kahit saang sulok ito. Kung i-estimahin ko ang kanyang edad, ay mukhang nasa 80 taong gulang na ito. Imposibleng makalakad o makatakbo ito ng mabilis. Jonathan! Nandyan na! Nagmadali akong bumalik at naabutan ko si Andy na gumagala ang tingin sa paligid. Maya-maya ay dumating si Kuya Banoy. Ayun! Andyan ka lang pala. Saan ka ba galing? Diyan lang sa tabi-tabi, naglakad-lakad. May nakakita sa'yo ng pababa ka. Kala yata tatakas ka eh. Eh di sana, dala ko na ang bag ko. Saka kinausap ko lang si Apo Lakan. Sino ka mo? Sinong kinausap mo? Si Apo Lakan. Yung matandang may tungkod at mahabang damit. Mahaba din ang buhok at balbas at bigote niya. Nagpakita na naman siya.
Bakit ho? May problema po ba? Ang sinabi mong si Apulakan ay kilalang ermitanyo na nakatira sa bundok na to. Noon isa lang siyang alamat dahil wala pa kahit sino sa bahay na to nakakausap siya. May mga ilan na hikers ang nakikita siyang naglalakad dito sa bundok. Wala pa akong nabalitaan na may kinausap siya. Ikaw lang. Talaga? Baka naman pinagtitripan niyo lang po ako. Totoo ang sinasabi ko. Kahit sa mga madre, hindi siya basta nagpapakita. Napahinto kaming tatlo sa pag-uusap nang biglang dumating si Sister Ligaya. Kasunod ang isang madre na mas may edad na nakangiti sa amin. Nakaramdam din ako ng kakaibang kilabot habang nakatitig sa mga mata niya. At ang isang pinagtataka ko ay nakatingin agad ito sa tiyan ni Andy. Oh, nariyan na pala kayong dalawa. Gusto ko lang ipakilala sa inyo si Mother Dolores. Siya ang ating Mother Superior at head nitong retreat house. Magandang hapon po, Mother Superior. Good afternoon po. Sila po yung dalawa pang kasama sa batch na ito ngayon. Magandang hapon din sa inyong dalawa. Kamusta naman ang pananatili nyo rito? Ayos lang po. Medyo naboboard po minsan at parang ang bagal ng oras. Masasanay din kayo. Sa una lang yan. O sige, maiwanan ko muna kayo ha. Gabi. 15 minuto bago mag 12:00 ng hating gabi. Habang himbing na akong natutulog, naalimpungatan ako nang maramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa paa ko. Pagkatapos ay naramdaman ko na humaplos ang malamig na kamay na iyon at marahan akong niyugyog. Dumilat ako para lang mapabalikwas ng bangon nang bumungad sa akin ang isang babaeng mahaba ang buhok, nakasuot ng mahabang puting damit at nakatayo sa paanan ko. Ah! White lady! Ah! Hoy! Sira! Ako to! Nagmadali itong lumapit sa akin at tinakpan ang bibig ko. Ako sabi to eh. Diyos ko po, Andy. Papatayin mo ko ng maaga sa nervyos. Bakit ka ba kasi nakasuot ng puti at ang lamig pa ng kamay mo? Eh ang lamig eh. Dinaig pa yung aircon. Saka mas matanda ako sa'yo ng 2 taon. Anong Andy lang? Ang corny kapag tinatawag kita na ate, no? Saka malay mo, ma-inlove ka sa akin. Ayoko sa kawatan. O bakit ka nang gising? Bakit ka pumasok dito? Ikaw baka may pagnanasa ka sa akin Ang kapal mo! Eh kasi, kanina pa ako kumakatok. Hindi ka magising dyan. Kaya pumasok na ako. Buti hindi nakalak yung pinto mo. Nagugutom kasi ako eh. Gusto ko ng manggang hinog, yung mapula yung balat. Ihanap mo ako. Ano? Manggang hinog na pula ang balat? Saang lupalop ako hahanap ng ganun? At sa ganitong oras pa? Saka bakit ako? Ako ba ang nakabuntis sa'yo? Hindi nga ikaw. Pero ikaw lang ang may alam ng kalagayan ko. Saka akala ko ba sabi mo, kapag may kailangan ako, sabihin ko lang sa'yo. Anak ka ng teteng talaga. Kung hindi ka lang maganda Thank you, Jonathan. Hoy, linawin ko lang Itong mga ginagawa ko para sa'yo, hindi to libre. May bayad to. Kapag nakaalis tayo dito, magde-date tayo. Bawal tumanggi. Makikipag-date ka sa buntis? Oo, ano naman? O sige na, sige na. Saan ako hahanap ng manggang hinog na pula ang balat? Sa kusina. May nakita ako kanina doon sa basket na lagayan ng prutas. Saka bumaba ka na lang ng diretso sa kusina. Natatakot akong bumaba mag-isa. Saka gusto ko ikaw ang kumuha. Ay, nalintigan na. Hindi ko naman similya yung batang yan pero ako ang nagdurusan dito. Sige na, please. Oo na, tara na. Nagsuot lang ako ng jacket pagkatapos ay dahan-dahan kaming lumabas ng kwarto. Mula nang dumating ako doon sa retreat house. Ngayon lang ako naglakad sa pasilyong iyon at sa buong bahay na 10 oras ng gabi. Kung sa umaga pa lang ay nakakatakot na ang bahay na iyon, mas lalo iyong naging kakilakilabot ngayong gabi. At halos patay na ang mga ilaw sa paligid. Napakapit si Andy sa damit ko nang pareho kaming halos mapatalon sa gulat nang biglang tumunog ng malakas ang antigong grandfather's clock
Ibig sabihin ay sumapit na ang 12:00 ng hating gabi. Jonathan, natatakot ako. Sino ba kasi ang may gusto ng mangga? Gusto mo bumalik na lang tayo sa kwarto? Ayoko. Gusto ko ng mangga. Kaya lakasan mo loob mo. Mas lalo akong natatakot kapag natatakot ka rin eh. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa kusina. Natawa pa ako nang makita kong nanlaki ang mga mata ni Andy sa tuwa pagkakita sa mangga. Bigla ako tuloy naalala si Mommy nung pinagbubuntis niyang nakababata kong kapatid. Kung gaano kasaya ang mukha ni Andy pagkakita sa pagkain na pinaglilihihan nito, ganon din noon si Mommy. Ayun! Ang bango! Makapangaral ka sa akin na masama ang manguha ng hindi akin. Eh sino ngayon ang kumukuha ng pagkain na walang paalam? Natawa naman ako na lumabi itong parang bata. Ito lang naman eh. Papalitan ko rin naman. Joke lang. Sabihin na lang natin bukas kay Sister Ligaya. Halika na at bumalik na tayo, baka mahuli pa tayo. Kumuha ito ng isang mangga at pagkatapos ay lumabas na agad kami ng kusina. Hanggang sa bigla kaming napahinto nang may makita kaming isang madre na nakatayo sa pinakadulo ng hallway. Hala, si Mother Superior yata yun. Ala, oo nga. Bilisan natin, baka makita pa tayo. Mabuti na lang at ang daan palabas ng kusina ay 2 dipan na lang ang layo mula sa kinatatayuan namin. Nang lumiko kami, bigla na naman kaming napahinto sa paglalakad nang makarinig ng nakakatakot na iyak ng isang babae. Nagkatinginan kaming 2 ni Andy. Bakas ang gulat at takot sa mga mukha namin. Mas lalo akong kinilabutan dahil parang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang tunog ng iyak na iyon. Umalingaw-ngaw ang boses nito sa buong paligid. Kumabog ang dibdib ko ng mabilis dahil sa takot. Si Sister, umiiyak. Hindi si Sister yun. Eh sino? Dapat ay dumiretso na kami ng lakad o kaya ay tumakbo pabalik sa kwarto. Pero natagpuan ko ang aking sarili na naglalakad pabalik at dahan-dahan sumilip. Multo. Hindi siya si Sister. Kung hindi multo. Nang sumilip ako, ay nakita akong nakalutang sa sahig ang paa ng madring nakatalikod. Hanggang sa napaatras ako nang bigla itong humarap at nakita ko ang nakakatakot na mukha nito. Naaagnas at parang may malaking kagat ito sa leeg habang umaagos ang dugo mula sa bibig. Takbo, Andy! Takbo! Kumaripas kami ng takbo nang lumipad ito palapit sa amin. Walang lingon likod hanggang sa makarating kami sa kwarto. Eksaktong pagpasok namin sa loob ng silid ni Andy at pagsarado ng pinto ay narinig namin na may isang pinto pa ang nagbukas. Sino yan? Nagtakip kami ng bibig ni Andy habang nakasiksik kami sa sulok ng pinto. Halos pigil ang hininga at nakatakip ng mariin ang kamay sa mga bibig namin. Matapos marinig na naglakad si Sister Ligaya sa hallway. Andy? Andy, ayos ka lang ba? Sumenyas ako na sumilip ito habang naroon ako at nakatago sa likod ng pinto. Inayos nito ang sarili, saka pinagbuksan si Sister Ligaya. Sister? Teka, ayos ka lang? Nagising ako at narinig ko na tumitili ka. May problema ba? Ano po kasi? Nagising ako bigla at nakaramdam ako ng gutom. Kumuha po ako ng mangga sa kusina. May nakita po akong madre na multo sa baba. Kaya napasigaw po ako. Ay nako, guni-guni mo lang yun. Siguro ay inaantok ka. Bawal nang kumain kung ako lang ang masusunod. Pero sige, pagbibigyan kita sa ngayon. Sa susunod,
Kung gusto mo, ay pwede ka nang magdala ng pagkain dyan sa kwarto mo para hindi mo na kailangan lumabas ng 10 oras ng gabi. Opo, O sige na, kainin mo na yan ha at matulog ka na. Maaga pa tayong gigising. opo sister. Salamat po. Nang makaalis na sa Sister Ligaya ay sa kanya sinarado ang pinto at hinila ako papunta sa kama. Huwag mo akong iwan mag-isa. Natatakot ako. Baka pumunta dito yung madre. Eh anong gagawin natin? Samahan mo ko. Dito ka na lang matulog. Tapos bukas, pagising natin ng 6 a.m., puslit ka na lang pabalik ng kwarto mo. Bad influence ka ha? Kaya ba ng konsensya mo na iwan ako mag-isa dito? Sige ka. Kapag nakunan ako dahil sa sobrang takot at stress, kasalanan mo. Ay, nadali pa ng emotional blackmail. Sige na. Huwag mo akong mamanyakin ha. Kapal mo, oy! Natigilan kaming dalawa ni Andy nang iabot sa amin ni Kuya Banoy na tatawa-tawa ang mga gamit panglinis. Habang si Sister Ligaya naman ay napapailing. Linisin niyo ang mga banyo mula doon sa first floor hanggang third floor ha? Common lang po ah. Hindi kasama ang CR sa bawat kwarto. Linawin ko lang sister para sure. Oo, as in yung common CR lang. Kapag nahuli ko ulit kayong magkasama sa iisang kwarto at magkatabi sa kama, lahat na ng CR kasama ang mga nasa kwarto ay lilinisin nyo na. Opo, O sige na, simulan nyo na para matapos na kayo kaagad. Nang makaalis ang dalawa, ay nagkatinginan kaming dalawa ni Andy at sabay kaming natawa. Hindi namin nasunod ang plano na babalik ako ng kwarto ng alas 6 ng umaga. Alas 3 na kami na madaling araw nakatulog dahil rin sa takot. Kaya napasarap ang tulog namin. Dahil na rin sa antok ay hindi ko namalayan na naroon pala ako sa kwarto ni Andy at kampante pa akong binuksan ng pinto. ikaw kasi, hindi agad gumising eh. Anong ako? Pagkatapos mong ipaubos sa akin yung isang mangga, gaganyanin mo ko? Malay ko bang masarap pala matulog na may kayakap? Isa pa yan, bakit ka nakayakap sa akin? Excuse me, ikaw tong yakap ng yakap sa akin. Nilalayo na nga kita eh. Maglinis na nga lang tayo, para madaling matapos. Ako na sa pagbabrush ng sahig dito at inidoro. Magpunas ka na lang ng lababo at salamin. Baka mamaya kung mapano ka pa kapag kumilos ka ng kumilos. Nox, ang sweet mo pala. Siyempre. Ako kaya nag-aalaga sa mami ko nung buntis siya sa kapatid ko. 14 na kasi ako noon, kaya lang pagdating ng 6 months, namatay yung baby sa loob ng tiyan ng mami ko. Nakakalungkot naman. Hindi ko ma-imagine ang naramdaman ng mami mo noon. Ako, kahit hate na hate ko ang tatay niya, excited pa rin ako makita siya. Doon unang na-depress si mami tapos nung mga panahon na yun, kabi-kabila ang mga babae ni dad. Buti hindi ka nagaya sa daddy mo. Babaero. Galit na nga ako sa kanya dahil babaero siya eh. Gagayahin ko pa. Ayokong matulad sa mami ko ang mapapangasawa ko. Ang swerte naman ng babaeng papakasalan mo. Ayun nga lang, kawatan ka. Uy, daddy ko lang naman ang ninakawan ko. Nakaw pa rin yun. Maglinis na nga lang tayo. Nang matapos kami ni Andy sa paglilinis, ay pinagpahinga ko na muna siya. Ako naman ay pumunta na rin sa kwarto ko para din magpahinga. Siniguro ko na nakalak iyon bago ko nilabas ang tinago kong sigarilyo sa bag. Saka sinindihan at naupo sa hamba ng bintana. Hanggang sa mga sandaling iyon na hindi nawala sa isip ko ang nangyari kagabi. Dati naman akong walang pakailam sa mga nangyayari sa paligid ko. Pero parang may humihila sa akin na alamin ang nakaraan ng retreat house na yun. Sino ang madring multo na yun? Bakit siya umiiyak at bakit siya nagpakita sa amin? Nasa ganun akong pag-iisip nang may kumatok mula sa labas. Mabilis na pinatay ko ang apoy ng sigarilyo at tinapon sa labas. Tinaboy ko pa ang usok palabas ng bintana. John, natutulog ka? Hindi, sandali lang. Bakit ang tagal mong buksan? Ang baho! Amoy! Nagyosi ka no? Shh, huwag ka maingay. Bakit?
Nagugutom ako eh. Yan na naman tayo eh. Dahil yan sa gutom, kaya nga tayo napapahamak eh. Sa nagugutom nga ako. Gusto ko ng cheeseburger. Yung may mustard at onion. Aba, edi magpabili tayo kay Kuya Banoy. Ayoko sa kanya. Gusto ko ikaw. Andy, gusto din kita, okay? Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, gusto ko ikaw ang bumili. Paano nga? Igawa mo ako. May nakita akong mustard doon sa ref kanina. Ito naman oh, malapit na tayong mag-grocery ng 3:00 eh. 45 minutes pa naman eh. Wala ka talagang kabusugan. Siyempre, 2 na kaming kumakain eh. Sabi ko nga eh. Nagpunta kami sa kusina at ginawan ko siya ng cheeseburger na gusto niya. Naabutan pa kami doon ni Mother Dolores habang kumakain si Andy. Oh, Andy, mukhang nagmemorianda ka na kaagad ah. Sorry po, Mother Superior. Hindi ko po mapigilan ng gutom ko eh. Nabitin po ako sa lunch kanina. Pasensya na po, kain ako ng kain. Huwag mong alalahanin yon. Pagkain lang yan. Sige at kumain ka ng kumain ha. Basta, huwag kayong mahuhuli sa 3:00 nating dasal ha. Opo. Habang kumakain si Andy, ay may namataan akong isa pang chapel sa labas. Medyo malayo iyon at nasa bandang loob ng kagubatan. Dito ka lang ha. May titingnan lang ako sa labas. Huy, sama ako. Hindi na, kumain ka na lang kumain dyan. Baka mapaano pa kayo ng anak mo. Titingnan ko lang yung chapel na yun sa likod. Lumabas ako mula doon sa pinto sa kusina at dumiretso sa natanaw kong chapel. Para itong gazebo at may malaking plain na krus nakasabit sa pader. May isang mesa din doon kung saan nakapatong ang isang Biblia. May konting upuan pero bukod doon ay wala nang iba pang laman iyon. Ito ang pinakaligtas na lugar dito sa kabundukan. Apo, nariyan pala kayo. Kapag nalagay ang buhay niyo sa panganib, dito kayo tumakbo. Sagrado ang lugar na ito at walang kahit sinong elemento ng kadiliman ang kayang pumasok dito. Ano po ang ibig niyong sabihin? Nagtaka ako nang tumingala ito sa langit at tinuro iyon. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Maganda na kayo ng asawa mo. Oh, asawa? Yung mag-ina mo. Ayun o. Napalingon ako nang tinuro ni Apo Lakan si Andy na nakatingin lang sa amin. Ah, si Andy po. Ay nako, hindi ko po siya asawa pero paano niyo po nalaman na buntis siya? Ha? Apulakan? Tay! Napakamot ako ng ulo nang bigla na naman itong nawala. Napilitan akong bumalik nang makita kong tinatawag ako ni Andy. At sumenyas na oras na para pumunta kami sa kabilang chapel para sa 3 p.m. prayer. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa hamba ng bintana at naninigarilyo, sa hindi malamang dahilan, ay hindi ako dalawin ng antok. Pasado 9:00 na ng gabi ng mga sandaling iyon, pero parang 12:00 na dahil sa katahimikan ng paligid. Wala akong naririnig kung hindi mga kuliglig. Kinilabutan ako nang marinig ang alulong ng aso. Napatingala ako sa langit at nakitang kabilugan ng buwan. Maya-maya ay sunod kong narinig ang maraming tinig na tila nagdarasal. Bigla akong napasilip sa ibaba nang makitang lumabas ang mga kasama ko. Saan pupunta tong mga to? Uy, saan kayo pupunta? Sa kabila ng malakas na sigaw ko ay hindi lumingon ang kahit isa sa mga ito. Dahil doon ay nagmadali akong bumaba at lumabas ng kwarto. Tumakbo ko sa labas at nakita ko si Andy. Nakasuot ito ng kulay puti at mahabang damit. May nakapatong na mahabang puting tela sa ulo. May hawak na nakasinding kandila at nakayapak. Andy! Huy! Andy! Saan kayo pupunta?
Bakit ganyan ang bihis nyo? Andy! Hindi ako sinagot ni Andy. Sa halip ay nagpatuloy ito ng lakad na tulala at tila wala sa sarili. Sinundan ko sila habang patuloy kong kinakausap ang mga kasama ko. Pero wala kahit isa sa kanila ang sumagot sa tanong ko. Kahit ang lingunin ako ay hindi nila ginawa. Hanggang sa dumating kami sa parte ng bundok na may malalim at matarik na bangin. Kinabahan ako nang tumayo ang mga ito sa bingit niyon na magkakatabi. Andy! Anong ginagawa nyo? Lumayo kayo dyan! Baka mahulog kayo ng baby mo! Ganun na lang ang gulat ko nang biglang tumalon sabay-sabay ang mga kasama ko sa bangin. Andy! Bigla akong dumilat at napabalikwas ng bangon. Habol ang paghinga at malamig at butil-butil na pawis ang naramdaman ko sa noo ko. Isang panaginip. Isang napakasamang panaginip lang pala iyon. Pero nagising na ako ay nararamdaman ko pa rin ang matinding takot. Isang mass suicide. Nakakilabot. Parang totoo at hindi isang panaginip. Napakalinaw ng mga pangyayari. Dahil doon ay tuluyan akong bumaba ng kama at uminom ng tubig. Tulong! Bigla akong kinabahan at nag-alala nang marinig ang malakas na sigaw ni Andy. Nagmadali akong tumakbo palabas ng kwarto at agad na kumatok. Andy! Andy! Anong nangyayari dyan? Jonathan! Tulong! Hindi ako agad makapasok dahil nakalak ang pinto sa loob, kaya sinipa ko iyon ng paulit-ulit. Habang nangyayari iyon, ay patuloy ko namang naririnig ang malakas na sigaw at iyak ni Andy. Maging ang isang nakakatakot na tunog. Layuan mo ako! Demonyo ka! Andy! Sandali na lang! Hindi ko tinigilan sa pagsipa ng malakas ang pinto. Hanggang sa wakas ay masira iyon at tuluyang bumukas. Ganun na lamang ang hilakbot ko nang makita ang isang nilalang na nakasampa sa kama at nakikipambuno kay Andy. Isang aswang. Isang nakakatakot na nilalang ng diablo na halos walang buhok ang aswang at malaki at matulis ang dulo ng tenga. Nang lumingon sa akin ang aswang, isang nakakatakot ang mukha ang sumalubong sa akin. Lalo na ang nanilisik nitong mga mata. Mahaba at matulis din ang dila, maging ang mga kuko sa kamay. Habang si Andy ay hawak ang una na siyang gamit nito pang depensa. Agad akong napalingon sa salamin na nakita kong nakasabit sa dingding at kinuha iyon. Mabilis na bumaba ng kama ang aswang at sinugod ako. Sinalubong ko siya ng hawak ko at hinataw ko iyon sa kanya. Habang si Andy naman ay takot na bumaba ng kama at tumakbo sa sulok habang umiiyak. Andy! Humanap ka ng pwede kong armas! Oo, sandali lang. Sa kabila ng takot, ay pinilit na Andy na tumakbo papasok ng banyo. Maya-maya ay lumabas ito dala ang isang floor map sa kabinato sa akin. Nang masalo ko iyon, ay mabilis at sunod-sunod kong hinataw ang aswang sa ulo, sa leeg, sa katawan at kung saan pa ito tamaan. Nang mapahiga ito sa sahig, pinutol ko ang handle ng map. Akma kong isasaksak iyon sa aswang, pero agad itong nakatakbo papunta sa bintana at nakatalon. Nang dumungaw ako, nakita ko na lang na mabilis itong tumakbo at umikot papunta sa gilid ng retreat house. Agad akong lumingon kay Andy at nilapitan ito. Andy! Nasaktan ka ba niya? Kinagat ka? Hindi. Pero takot na takot ako. Ang akala ko, mamamatay na ako. Yung baby mo,
Hindi ba masakit ang tiyan mo? Hindi naman. Okay lang si baby. Paano nakapasok dito sa loob ang aswang na yun? Hindi ko alam eh. Basta nakita ko na lang na bukas ang bintana. Sinarado ko pa yun kanina. Tahan na. Nandito na ako. Tahan na. Niyakap ko si Andy ng mahigpit para kumalma ito. Sa kabila ng nangyaring iyon, isang bagay lang ang labis na pinagtataka ko. Sa lakas ng sigaw ni Andy, idagdag pa ang malakas na tunog na nilikha habang sinisipa ko ang pinto. Walang kahit isa sa dalawang madre ang dumating. Alas 10 ng umaga. Dapat ay nasa session na kami ni Andy pero naroon pa kaming dalawa sa kwarto. Nakaupo ako sa paborito kong pwesto sa may bintana. Habang si Andy ay himbing na natutulog. Napalingon ako sa pinto nang may marinig akong kumatok ng marahan. Pasok! Bumukas iyon at pumasok si Mother Dolores. Ilang araw na kaming naroon sa retreat house pero hindi kami masyadong nag-uusap at nagkikita dahil madalas ay nakakulong lang ito sa opisina nito. Hanggang sa sandaling ito ay wala pa rin akong tiwala dito. Lalo na kung paano nito tingnan si Andy. Oh, may session na kayo. Bakit hindi pa kayo bumababa? Pass muna, Mother. Masama ang pakiramdam ni Andy at ayaw magpaiwan sa akin. Ayaw rin niyang matulog sa kwarto niya dahil sa takot. Kahit anong isip ang gawin ko ay hindi ako makapaniwala sa kwento nyo. Tahimik ang lugar na ito kaya imposibleng may aswang dito. Hindi kaya inaantok ka pa lamang noong nagkamali kayo ng tingin. Alam ko ho ang nakita ko at malinaw ang mata at isip ko. Hindi tao ang nandoob sa kwarto ni Andy kundi isang aswang. Hindi lang ho ito unang beses na nakaranas kami ng ganitong kababalaghan dito. Mother, nung isang linggo ay may nakita kaming multo ng isang madre. Ano bang klaseng lugar to? Hindi ba dapat ay mas mararamdaman namin na ligtas at payapa kami dahil puro kayo alagad ng simbahan dito? Pero bakit sa simula pa lang ay hindi na ako mapanatag dito? Kinalulungkot ko na ganyan ang nararanasan mo. Pero iho, lagpas isang linggo pa lamang naman tayong naririto. Masasanay ka rin. Hindi naman din kita masisi na matakot dito sa lugar na ito dahil luma na rin talaga ang bahay na ito. Ang nakapagtataka lang, Mother, sa lakas ng pagsigaw ni Andy at sa ingay na nilikha ng pagsira ko sa pinto ng kwarto niya. Nakakapagtaka na wala ni isa man sa inyo ni Sister Ligaya ang nagising at tumulong sa amin. Kasi iho. Magpapahinga lang si Andy. Hahabol na lang po kami sa mga activities ngayong araw. Sige, naiintindihan ko. Hindi na ako sumagot hanggang sa makaalis ang madre. Ang multo ng madre, ang panaginip ko, ang aswang na sumalakay kay Andy, at ang hindi mapanatag na damdamin ko. Parang sinasabi sa akin ng mga pangyayaring iyon na may mali talaga sa lugar na iyon. Hanggang sa ilang sandali pa ay nagising na si Andy. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo okay na. Sige lang, magpahinga ka na. Hoy, ayokong matulog mag-isa sa kwarto ko. Natatakot ako. Dito ako matutulog. Malaki naman yung kama. Tabi tayo. Baka mahuli na naman tayo. Maglilinis ng CR. Madali lang naman yun. Jonathan, ayoko na dito. Gusto ko nang umalis. Ako rin, sa simula pa lang. Masama ng kutob ko sa lugar na to. Bumangon si Andy at lumapit sa akin. Kung tumakas kaya tayo? Pwede. Ako kaya kong gawin yun. Ikaw? Oo naman. Anong plano mo pagkatapos? Saan ka tutuloy? Kapag bumalik ka sa inyo, tiyak na ibabalik ka lang dito ng parents mo at hindi na maniniwala kapag kinuwentong tungkol sa aswang. Oo nga no. Ikaw, saan ka tutuloy? Sa bahay ko. Sama na lang ako sa'yo. Sigurado ka? Oo naman. Basta ang gusto ko lang, malayo dito sa lugar na to at sa parents ko.
Sige, magpaplano ako mabuti kung paano tayo makakaalis dito. Salamat ha. Sa simula pa lang, hindi mo na ako pinabayaan. Kahit na dito lang tayo nagkakilala. Malambot ang puso ko sa mga babae, lalo at buntis. Naalala ko rin kasi si Mami sa'yo. Sige na, magpahinga ka na lang dyan. Babantayan kita. Kinabukasan, matapos akong maligo at makapagbihes, halos sabay kami ni Andy na lumabas ng kwarto. Doon pa rin ito natulog sa kwarto ko at ginising ko na lang bago mag-alas 6 para lumipat sa kabila. Mula sa second floor ng bahay, ay bumaba kami sa prayer room para magrosaryo. Mag-aalas 7 na ng umaga. Matapos ang aming morning prayer, ay agad dumiretso sa dining room ang iba. Habang ako naman ay pumunta sa opisina ni Mother Dolores. Kakatok pa lang ako sa pinto nang mula doon ay narinig ko na may pinapagalitan si Mother Superior. Muntik na tayong napahamak dahil sa ginawa mo. Paulit-ulit kong binibilin sa'yo na magtiis ka dahil malapit naman na ang oras. Maraming pagkain na naghihintay sa atin. Bukas na yon, pero hindi mo pa rin napigilan na sarili mo. Pasensya na po, Mother Superior. Hindi na po mauulit. Dapat lang. Matagal na natin ginagawa ito at hindi tayo maaaring sumablay. Lalo ngayon at may espesyal tayong bisita. Basta tumupad ka sa usapan, maghahati tayo sa kanila. Ang hirap po kasi, Mother, lalo na kapag nariyan lang sila sa paligid ko. Iba ang amoy niya. Ayoko nang maulit ito, Sister Ligaya. Sige na, lumabas ka na at mag-aalmusal na sila. Nang bumukas ang pinto, kitang-kita ko ang labis na gulat mula sa mga mata ni Sister Ligaya. Gayon din si Mother Dolores nang makita nila ako. Jonathan, kanina ka pa ba nariyan? Hindi o. Kadarating ko lang. Kakatok na sana ako tapos binuksan niyo na yung pinto. May kailangan ka ba, iho? Magpapaalam lang po sana ako para sa amin ni Andy. Kulang na po kasi kami talaga sa supplies gaya ng sabon, shampoo. Lalo po ang mga pagkain. Gusto po sana namin bumaba para bumili sa bayan. Alam niyo na ho, si Andy palaging nagigising ng madaling araw kapag nagugutom. Ayaw na ho namin bumaba sa kusina mula nung nakakita kami ng multo. Bakit hindi na lamang kayo makisuyo kay Banoy? Kesa kayo pa ang lalabas. Siya nga naman. Isa pa, hanggat maaari ay hindi namin masyadong hinihikayat na lumabas kayo. Hindi nyo kabisado ang lugar na ito. Baka kung mapano pa kayo. Mas mabuti na ilista nyo na lamang ang mga kailangan ninyo para mapabili natin kay Banoy. Sige po. Mula doon ay pumunta na ako sa dining area. Pagpasok ko pa lang ay agad kumaway sa akin si Andy. Tinapik ang bakanteng silya sa tabi nito kaya doon ako umupo. Kinuha na kita ng pagkain. Salamat. Anong sabi? Pumayag? Gaya ng inaasahan natin, hindi. Anong gagawin natin ngayon? Ako na lang ang bahala. Basta maganda ka ng gamit mo. Yung madali lang bitbitin para hindi abala kapag tatakbo na tayo. Kawatan na kawatan ang dating ah. Alam na alam mo. Kaya pasalamat ka sa kawatan na to. Kumain na nga lang tayo at baka mamaya may makahalata pa. Ano? Tama ba lahat ng binili ko? Opo, salamat po. Kuya, talaga bang hindi sila nagpapalabas dito? Hindi naman sa ayaw nila. Nag-ingat lang sila dahil noon, natakasan sila ng mga nagre-retreat dito. Kunwari, nagpapaalam para daw bumili sa bayan, tapos hindi na bumabalik. Bakit daw sila tumakas? Nagkatinginan kami ni Andy nang lumingon nito sa paligid na parang sinisigurado nito na walang ibang tao sa paligid, maliban sa kanila. Huwag kayo maingay ha. Sa atin lang to. Yung iba kasi na nagpupunta dito, kaya nyo, nakakita ng mga multo. May madre at may pari daw na multo. Pagkatapos may isa pa na gaya ng nangyari sa inyo, Andy. Pinasok ng aswang,
Ayaw din maniwala nila Mother Superior. Ewan ko ba? Kahit ako, hindi mapanatag ang loob ko dyan eh. Nakakahinga lang ako ng maluwag kapag hindi ako rin natutulog. Umaalis kayo dito? Oo. Hindi ko alam kung bakit ang napapansin ko na pinapauwi nila ako tuwing bago magkabilugan ng buwan. 1 linggo nila akong pinagbabakasyon kada 1 buwan. Pagkatapos pagbalik ko, wala na yung mga nagre-retreat. Nakauwi na daw. Hindi ho ba parang ang weird nun? Alam niyo ho ba kung anong nangyayari sa mga araw na wala kayo dito? Hindi eh. Wala rin ako mapagtanungan dahil yung mga kasama ko na helper dito, pinapauwi rin. Pero alam mo kung anong nakakapagtaka? Makalipas ng ilang linggo matapos umalis ng mga nag-retreat, may mga taong pumupunta dito at hinahanap ang mga kaanak nila. Basta ang alam ko, hindi na daw nagsisiuwi mula dito. Hindi naman ako makapagtanong dahil pinagbawalan nila akong umarap at makipag-usap sa mga tao. Sila Sister Ligaya at Mother Superior lang yung palaging umaharap sa kanila. Hindi na nakakauwi sa pamilya nila ang mga nag-retreat dito? Parang gano'n na nga. Pero alam mo, isang beses habang nasa Maynila ako, may isang nakakilala sa akin. Nag-retreat din daw siya dito at nakwento niya sa akin na noong uling gabi na naalala niya na narito pa siya sa retreat house. Pinakain sila ng marami ng gabing yun na parang may fiesta o birthday. Tapos bago matulog, may binigay daw sa kanilang tsaa at pinainom sa kanila. Katapos daw nun nahilo siya at nawalan ng malay. Nagising na lang siya at nasa bahay na ng boyfriend niya. Ayon sa boyfriend niya, na sinundan pala siya dito, nakita na lang daw nito na tulala siya at parang wala sa sarili habang naglalakad papasok ng gubat. Kinutuban daw yung boyfriend niya na may mangyayaring masama kaya hinila siya at tinakas. Swerte na hindi nakita nila sister. Pagkatapos nun, wala na siyang nabalitaan tungkol sa mga kasabay niyang nag-retreat dito. Totoo ba yung sinasabi niyo? Oo, hindi ako nagbibiro. Ano daw ang suot nila? Parang nakaputing damit yata. Kuya, ganyan yung eksaktong napaginipan ko. Gaya ng kwento mo. Ang creepy naman nun. Huy, Jonathan. Paano kung totoo nga yun? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Ako nga, matagal nang nawiwirdoan dyan sa dalawang madre na yan. Ilang taon na ako nagtatrabaho dito, pero kahit kailan ay minsan, di ko pa nakitang sumabay sa amin sa pagkain. Minsan nga nagdududa ako na baka aswang yung mga yan eh. Hindi ko nakikita nagsisimba kapag linggo yung dalawang yan. Hindi ba dapat may activity na sabay-sabay kayong pupunta sa simbahan tuwing linggo? Pinaka-importante yon dahil mga madre sila. Oo nga no. Parang imposible naman yata yun, kuya. Mga madre sila eh. Kasama pa namin nag-rosary. Hindi lahat ng nakikita mo na nakasuot na alagad ng simbahan ay alagad ng Diyos. Madaling magpanggap at ipakita sa tao na nagdarasal ka. Pero nakikita ng Panginoon ang tunay na laman ng puso mo at kung anong tumatakbo sa isip ng tao. Bukod doon, naalala ko na sinabi ng lola ko na may mga aswang na hindi takot sa kahit na anong imahe, lalo na kung walang basbasto. Yung iba pa nga, nakakapasok sa simbahan. Anong gagawin natin ngayon? Basta maganda ka at lakasan mo ang loob mo. Bukas ng umaga, pinapaalis na naman nila ako. At sa 1 linggo na ang balik ko. Sana magkita pa ulit tayo. Kuya Banoy, huwag mo naman kaming iiwan dito. Natatakot ako. Siya nga naman kuya. Kung ano man ang mangyari, kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko alam kung sinong mapagkakatiwalaan ko dito. Pananampalataya, Jonathan. Yan ang pinakamatibay na sandata sa mga kalaban. Di ba't sinasabi sa Biblia? Mateo Kapitulo 17, versikulo 20. Na kapag ikaw ay may pananampalataya, kahit na kasing liit ng buto ng mustasa, pwede mong utusan ng isang bundok na kumilos at susundin ka nito. Walang magiging imposible sa'yo dahil may pananampalataya ka sa Diyos. Salamat ho Kuya Banoy. Tatandaan ko pong sinabi mo. Sa wakas, tumama ka rin sa pagtawag sa pangalan ko. Kaya mo yan. Kaya niyong dalawa yan. Habang may ginagawa ako sa kusina, bigla ako natigilan nang makita ang chapel sa labas ng retreat house. Naalala ko bigla ang sinabi ni Apo Lakan. Lumabas ako at pumunta doon.
Pagkatapos ay tumingin sa malaking krus. Matagal na akong nawalan ng pananampalataya. Galit ako sa mundo. Galit ako sa daddy ko. Pakiramdam ko, kinalimutan mo kami ni Mami. Hinayaan mo na maghirap kaming dalawa. Marami kaming pera pero hindi naman kami minahal ni Dad, tapos binawi mo pa si Mami ng maaga. At hinayaan mo akong mag-isa. Ang tingin ko sa'yo noon, napakadamot mo. Hindi ko alam kung anong dahilan mo kung bakit hinayaan mo na papunta kami dito ni Andy sa lugar na to. Makasalanan ako. Inaamin ko. Ninakawan ko si Dad. At ngayon, wala akong kapal ng muka o tapang ng apo na humarap sa'yo ngayon. Pero narito ako. Binababa ko ang sarili ko at buong puso akong humihingi ng sana. Inihiling ko sa'yo na sana pakinggan mo ako. Tulungan mo kaming makaalis ni Andy dito. Buntis siya at hindi kayang maatim ng konsensya ko na may mangyaring masama sa kanilang dalawa ng baby niya. Tulungan mo kami. Nakikiusap ako. Jonathan? Napahinto ako sa pagdarasal nang marinig ang boses ni Sister Ligaya. Nasa malayo ito habang nakatingin sa akin. Gulat na gulat at parang may bahid ng takot sa kanyang mukha. Sister Ligaya, bakit po? Bumalik ka na rito sa loob. Malapit na ang 6 p.m. prayer natin. Sister, halika po kayo. Ang ganda pala nitong chapel na to. Dito na lang po tayo mag 6 a.m. prayer. Parang mas solid ang ambience kapag dito tayo nagrosaryo, di po ba? Hindi pwede dyan. Marumi pa at hindi pa nalilinis. Ganun po ba? Okay. Agad akong lumabas doon at lumapit sa madre. Sa susunod, huwag kang papasok doon. Delikado dyan sa parting yan ng gubat. Talaga? Parang hindi naman. Kampante nga ako eh. Parang yung feeling na sobrang safe doon sa loob. Sige na, pumasok ka na ron. Mula sa kusina ay dumiretso na kami sa chapel at nagsimula ang 6 p.m. prayer. Nang matapos iyon, habang kumakain kami ay pasimple kong binulungan si Andy. Nakahanda ka na ba? Oo. Yung mga importanteng gamit lang ang hinanda ko. Very good. Basta mag-iingat ka ng kinakain mo. Teka, hindi ba natin sasabihan ang mga kasama natin? Baka makarating kila sister ang plano natin kapag nag-ingay tayo. Eh paano? Tayo lang ang tatakas? Saka mo na intindi ng iba. Mas isipin mong kalagayan mo. Ikaw ang buntis dito. Sabi ko nga, Nang matapos kami sa pagkain ng gabihan, naiwan kami ni Andy sa kusina dahil kami ang nakatoka sa paghuhugas ng pinagkainan. Habang si Kuya Banoy ay tinatapos ang paglilinis doon. Anong oras ang alis mo bukas? Maaga. sama na lang kami kuya. Kung pwede nga lang eh. O sige, punta na ako sa quarters ko ha. Nang matapos kami sa paghuhugas ng pinggan, ay agad naming pinatay ang mga ilaw sa kusina. Nang makalabas kami doon, ay bigla kaming napahinto ni Andy nang may marinig kami na maraming boses na nagdarasal. Bigla kaming napaatras nang mula sa hagdan ay may nakita kaming mga lumulutang na kandila. Labis na takot at kilabot ang naramdaman namin nang marinig ang mga nakakatakot na tinig na iyon na parang nagdadasal. Jonathan, yung mga kandila, nakalutang. Kumapit ka lang sa akin. Huwag kang titingin. Nangalisag lalo ang mga balahibo sa katawan ko nang dumaan sa tabi namin ang madreng multo. Nakalutang ang mga paan nito sa hangin. Gaya ng una naming nakita ito ni Andy. Ang iyak nito ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nakakabingi at nakakatakot ang boses nito.
Jonathan, ayoko na. Umalis na tayo dito. Mamamatay ako sa takot dito. Shh! Huwag kang maingay. Maya-maya ay biglang nawala ang mga kandila at ang multo. Sunod-sunod ang naging paghinga ko. Ang akala ko ay sasabog na ang dibdib ko sa takot. Ang mga kamay ko ay nanlalamig at nanginginig. Kailangan na namin umalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Wala na sila. Halika na! Umakyat na tayo sa taas! Kinabukasan, hindi na nga namin nakita si Kuya Banoy. Ayon kay Sister Ligaya ay maaga itong umalis kaninang umaga. Lumipas ang maghapon na puno kami ng pagtataka ni Andy. Libre sa lahat ng aktibidad ang araw na iyon. Walang morning prayer session. Maging sa pagsapit ng 3:00 at 6:00 ng gabi. Ang mas pinagtataka pa namin, pagdating ng gabihan ay naghain ng masarap na pagkain. Parang may fiesta ng gabing iyon sa dami ng pagkain. Oh, bakit hindi kayo kumakain? Kakain na rin po kami. Ano pong meron? Bakit parang ang daming handa? Wala namang espesyal. Sadyang ganito lang si Mother Dolores. May mga araw na gusto niyang magpakain. Pasasalamat na rin dahil dito niyo napiling mag-retreat para malinis ang mga kasalanan ninyo. Ganun po ba? Ang bait naman ni Mother. Kung tapos na kayong kumain ay maaari na kayong umakyat sa kwarto ninyo. May mga nakalagay na damit doon sa ibabaw ng kama ninyo, ha? Mamaya isuot nyo yon at ipatong sa mga damit nyo dahil malamig na naman mamayang madaling araw. Andy, kumain ka na kumain, iha, ha? Marami akong pinahanda talaga. Napapansin ko kasi na napakahilig mo kumain. Thank you po, Mother Superior. Ganito eksakto ang kwento ni Kuya Banoy na nangyari noon sa dating nag-retreat dito. Pero ang mga kasama namin na walang kaalam-alam ay tuwang-tuwa. Habang kumakain ay natural kaming kumilos ni Andy. Nakapagkwentuhan at tawanan sa mga kasama namin ng kaswal para hindi makahalata ang dalawang madre. Nang mabusog ang lahat ay saka kami isa-isang umakyat sa aming mga silid. Lihim kaming nagsenyasa ni Andy bago pumasok sa aming sariling kwarto. Pagdating sa loob ay naabutan ko na may kulay puti ng damit sa ibabaw ng kama. Nang kunin ko iyon, tumambad sa akin ang damit na gaya ng nakita kong suot ng mga kasama ko sa aking panaginip. Kung ganun, hindi basta panaginip yun. Isa yung babala. Napalingon ako sa bintana at kumunot ang noo ko nang makita ko si Apo Lakan. Nakatayo sa di kalayuan at nakangiti sa akin. Pagkatapos ay tinuro nito ang langit. Nang tumingala ako ay saka ko lang nakita na ngayon ang gabi ng kabilugan ng buwan. Nang muli akong tumingin kay Apo Lakan ay nawala na naman ito. Maya-maya ay may narinig akong kumatok sa aking pinto. Pasok! Agad lumipad ang tingin ko sa hawak na baso ni Sister Ligaya. Nang buksan nito ang pinto at pumasok. Marami kayong nakain kanina, tiyak na busog kayo. Kaya inumin ninyo itong tsaa para mabilis na bumaba ang kinain ninyo at maging mahimbing ang tulog ninyo, ha? Salamat po, sister. O sige, isuot mo yan bago ka matulog at siguraduhin mong iinumin mo ito. Iiwan ko lang itong tsaa rito sa mesa, ha? Opo. Nang umalis ito, ay nakiramdam muna ako. Maya-maya ay saka ako sumilip sa labas. Gayon din si Andy. Pinakita nito na wala nang laman ng baso. Ibig sabihin ay tinapon nito iyon. Ang plano namin ay tatakas kami ngayon din kapag nakaalis na sila Sister Ligaya. Pero hanggang doon sa taas ay naririnig namin
ang boses ng dalawang madre na nag-uusap. Kaninang hapon nang magtapon ako ng basura, nilagay ko sa isang itim na trash bag ang gamit namin ni Andy at nilagay sa likod ng isang puno kung saan ko unang nakausap si Apo Lakan. Mamaya, paglabas, saka tayo aalis. Okay. Kanina pa ako nakahiga sa kama. Suot ang puting damit na binili ni Sister Ligaya na isuot ko. Hindi ako kumibo nang marinig ko na may nagbukas ng pinto. Jonathan, gumising ka. Hindi ako sigurado kung tama ang ginagawa ko, pero ginawa ko lang kung anong nakita ko sa panaginip ko. Dumilat ako sa kabumangon. Umarte na wala sa sarili, kahit na parang sasabog ang dibdib ko sa kaba at takot. Sumunod ka sa akin. Lumabas kami ng kwarto at nakita ko si Andy na gaya ko ay umaarte din na tulala. Ang mga kasama namin doon sa retreat ay mga wala rin sa sarili. Nang tumalikod mula sa amin si Sister Ligaya, ay sabay pa kaming lumingon ni Andy sa isa't isa. Sumunod kami matapos papilahin at sunod-sunod kaming bumaba, hawak ang mga nakasinding kandila na binigay sa amin. Huwag kang magpapahalata. Sumunod ka na lang sa kanila. Hindi natin alam kung anong plano nila, sister. At sa atin, basta huwag kang matatakot. Isang marahang tango ang sinagot sa akin ni Andy. Kapareho na nangyari sa panaginip ko, lumabas kami ng retreat house at naglakad-lakad papasok sa masukal na bahagi ng bundok. Nauuna sa paglalakad si Mother Dolores at si Sister Ligaya naman ay nasa gitna ng pila. Mahigpit na nagbabantay at panay ang lingon hanggang sa amin sa dulo ng pila. Hanggang sa dumating kami sa parte kung saan naglalakad na kami malapit sa bangin. Andy, bagalan mo ang lakad mo. Sinunod ako nito. Nang maglakad si Sister Ligaya papunta sa harap, ay saka ako biglang hinawakan ng kamay ni Andy at hinila ito. Saka kami nagtago sa likod ng isang malaking puno. Hubarin mo yung pinasuot nila. Madali tayong makikita. Nang mahubad namin yun ay saka kami tumakbo palayo sa lugar na yun. Lakad takbo ang ginawa namin ni Andy. Puno ng takot at pangamba ang bawat hakbang namin. Gustuin man namin isama ang mga kasama namin pumunta dun. Magiging mas mahirap para sa amin na tumakas lalo na't wala sila sa kanilang mga sarili. Jonathan, bilisan na natin. Baka makahalata na sila. Hindi tayo pwedeng tumakbo ng mabilis. Baka kung mapahanukat ang baby mo. Okay lang ako. Ayokong may mangyaring masama sa inyo, Andy. Hanggang sa bigla kaming napahinto nang biglang umalulong ang isang aso. Kinalabutan kami ni Andy nang biglang lumamig ang hangin. Humigpit ang kapit niya sa akin at nakiramdam kami. Halika na, baka abutan nila tayo. Jonathan! Andy! Ayun na sila. Panginoon, tulungan mo kami. Iligtas mo kami. Hindi namin alam kung sino o ano ang aming kalaban. Pero sa tulong ng kapangyarihan mo, kaya mong lipulin ang kahit sinong kampo ng dilim. Hanggang sa biglang may humarang sa aming daan. Napaatras kami nang makita si Sister Ligaya. Nawala ang amo ng mukha at nakangisito. Nanlilisik ang mata sa galit. Maya-maya ay dumating naman si Mother Dolores. Jonathan, Andy, saan kayo pupunta? Anong balak niyo sa amin? Ha? Ano yung tiyan na pinainom niyo sa mga kasama namin? Ang tiyaan na yon ang magdadala sa inyo sa paraiso. Ang lugar na siyang magbibigay sa inyo ng wagas na katahimikan. Huwag niyong bilugin ang mga ulo namin. Ano ba talaga? Ha? Anong gagawin niyo sa mga kasama namin?
Sinasabi ko na nga ba at magiging problema ka namin. Kahit kailan talaga ay hindi ka marunong sumunod at wala ka ng ibang ginawa kundi ang sumuway sa amin. Mabuti nga yun dahil kung hindi, pati ako maluloko nyo. Hindi kayo totoong mga madre. Walang alagad ng Diyos ang maglalagay sa kapwa nila sa kapahamakan. Anong klaseng demonyo kayo, ha? Kami lang naman ang kanlungan ng mga salot sa lipunan at makasalanan na gaya nyo. Kaya kayo pinatapon dito ng pamilya ninyo ay dahil wala na kayong ginawa kundi ang magbigay ng problema at sakit ng ulo sa kanila. Ginagawan lang naman namin sila ng pabor. Wala ka sa posisyon para sabihin sa amin yan. Huwag mong gamitin ng simbahan at ang Diyos. Kung gusto mong umalis, hala sige, umalis ka. Pero iwan mo sa amin si Andy. Ayoko! Hindi ako sasama sa inyo! Kung makukuha niyo siya sa akin! Bigla kaming napaatras ni Andy nang maging aswang si Sister Ligaya. Napasigaw si Andy sa takot dahil ito rin ang aswang na sumalakay sa kanya sa kwarto. Ilang gabi na ang nakakalipas. Jonathan! Aswang! Hinawakan ko sa kamay si Andy at mabilis kaming tumakbo. Para kaming nakikipaghabulan kay kamatayan. Panay ang lingon namin sa takot na baka naabutan kami ng aswang. Mabilis itong tumakbo at hinabol kami. Umakyat sa mga puno at tumatalon. Hanggang sa muli itong makaharang sa aming daan. Tinago ko sa likod si Andy habang pareho naming habol ang hininga. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom, your will be done on earth as it is in heaven. Panginoon, iligtas niyo po kami. Nakikiusap po ako. Tulungan niyo po kami. Bigla akong napalingon nang makitang malapit na kami sa maliit na chapel na nasa likod ng retreat house. Naalala ko ang sinabi ni Apo Lacan. Ngayon ay bigla akong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Kung bakit hindi makapasok doon si Sister Ligaya. Bigla akong napasigaw ng sumugod papunta sa amin ng aswang. Nakahiga ako sa lupa habang nakasakay sa ibabaw ko ang aswang. Jonathan! Sa chapel! Tumakbo ka sa chapel! Agad itong sumunod at pumasok doon. Nangakmang susundan ng aswang si Andy. Ay napigilan ko ito at saka ko sinakal ng mahigpit. Tinuhod ko ng malakas ang aswang sa tagiliran. Pero hindi nito ininda iyon. Hanggang sa nahawakan ako nito sa leeg at sinakal ng mahigpit. Halos mawalan ako ng malay. Nang unti-unti ako mahirapang huminga. Nang lumingon ako kay Andy, ay hawak ito ni Mother Dolores na may hawak na patalim at nakatutok ang patalim na ito sa tiyan nito. Parang awa niyo na. Huwag po. Maawa kayo sa baby ko. Akin na yung anak mo. Sa akin na ang anak mo. Huwag! Jonathan! Dahil sa nakita ko, ay inabot ng kamay ko ang isa pang piraso ng sanga ng puno. Nangakamang kakagatin ako ng aswang, ay sinalubong ko ng saksak. Gamit ang sanga ang mukha nito at tinusok ito sa mata. Ligaya! Anong ginawa mo sa alaga ko? Matapos kong saksakin ang mata nito, ay sunod kong sinaksak ito sa dibdib, eksakto sa puso. Pagkatapos ay sinipa ko ito paalis sa ibabaw ko. Kahit na nangihina pa ay pinilit kong tumayo at lumapit ako kay Andy. Ngunit bago pa ako nakarating, natigilan ako nang dumating si Kuya Banoy at tinutukan ng itak si Mother Dolores.
Nagulat ito at agad na bitawan si Andy. Tumakbo sa akin palapit si Andy at mahigpit na yumakap habang umiiyak. Sinasabi ko na nga ba't may lihim kayong dalawa eh. Matagal na ako may hinala na kakaiba kayo. Pero hindi ko akalain na ganito. Mga kampon kayo ng demonyo. Anong ginawa niyo kay Ligaya? Ligaya! Wala na si Ligaya. Kaya tumigil ka na. Sumuko ka na lang. Hindi maaari. Babaguhin pa namin ang mundo. Lilipulin ang mga makakasalanan. Hindi kayo totoo mga madre, hindi ba? Napakatanga ko lang. Dahil ngayon ko lang napagtagpi-tagpi ang lahat. Nagtatago kayo sa imahe ng isang madre. Pero ang totoo, isa kayong kulto. At may alaga ka pa palang aswang. Anong ginawa niyo sa mga taong nagpunta dito nun? Ha? Saan niyo sila dinala? Matagal na silang patay. Binigyan lamang namin sila ng pabor na matakasan ang magulong mundo na ito. Doon sa paraiso. Sa buhay na walang hanggan. Parang baliw na tumakbo si Mother Dolores, pabalik ng retreat house. Samantala, kinuha ko ang alak sa bag ko. Saka ko iyon binuho sa katawan ng wala ng buhay na aswang. Pagkatapos ay sinilaban ko iyon. Nang bumalik kami sa loob ng bahay at puntahan si Mother Dolores, nagulat kami sa aming naabutan. Nangingisay na ito habang nakabigti sa kisame. Maaga pa lang tumawag na ako ng pulis. Nireport ko sa kanila yung mga weird na napapansin ko nangyayari dito. 2 taon na ang nakakalipas mula nung pumasok ako dito bilang katiwala at houseboy. Kakalipat lang din noon ni Dolores at Ligaya dito sa retreat house. Sinabi ng mga nauna sa akin na bigla na lang daw nawala yung mga naunang madre na nagpapatakbo nito. Mula daw nang hawakan ni Dolores at Ligaya itong retreat house, pinanmanan na ito ng mga pulis. Marami ang nagreklamo ng mga pamilya na nag-retreat dito ang hindi na nakauwi sa kanila. Pinuntahan na daw nila ito dati. Magaling mag-alibay yung dalawa kaya nakakalusot. Pero hindi pa rin sila uminto sa pagmamanman at pag-iimbestiga. Tama ang hinala natin. Hindi sila totoong mga madre. Itong si Mother Dolores, aka Dolores Salva, ay isa palang mangkukulam na nagpa-practice ng black magic. Siya ang gumagawa ng nilalagay nila sa tsaa ng mga biktima para mawala sila sa sarili. Kumakain din siya ng tao. Tapos itong si Ligaya, wala daw silang mahanap na impormasyon tungkol sa kanya at kung paano sila nagkakilala ni Dolores. Malinaw naman na alam niya na aswang itong si Ligaya at alaga niya. Salamat sa Diyos at natapos rin. Bakit ka bumalik, kuya? Sa totoo lang, intensya ko na umalis kanina at umuwi. Pero pinigilan ako ng matandang nakatungkod. Huwag ko daw kayong iwan at pumunta ako sa polis. Nakonsensya rin ako kaya bumalik na ako at naghintay na magdilim. Si Apo Lakan. Siya yun? Maraming salamat, Kuya Banoy. Walang anuman. Ako, uuwi na rin ako sa pamilya ko at hindi na ako babalik dito. Kayo, saan ang punta nyo? Magpapalipas lang kami ng gabi sa bayan tapos uuwi na rin bukas. Ikaw, Andy. Sasama na sa kanya. Seryoso ka? Oo naman. Sabi mo, hindi mo kami pababayaan ng baby ko? Wala nang bawian ha. Mula ngayon, liligawan na kita. Ang bilis ah. Huh? If I know, may gusto ka rin sa akin. Kung makayakap ka nga noong dun nung natutulog tayo sa kwarto ko. Ang kapal mo? Halika na nga, umalis na tayo dito. Madam Venus, bukod sa amin ay nailigtas din ang mga kasama namin. Ayon sa kanila, ay wala silang maalala kung bakit at paano sila napunta doon sa bangin. Ang mga pulis naman ay hindi makapaniwala na ang isa sa iniimbestigahan nila ay aswang. Nang makaalis kami ni Andy sa lugar na iyon, ay wala na kaming nabalitaan pa. Masaya na kami ni Andy dahil sa wakas ay wala nang mabibiktima pa si Dolores at Ligaya.
Sa huli, ay mas nanaig pa rin ang kabutihan. Sa ganitong paraan ay nabigyan na ng hustisya ang mga naunang biktima ng dalawa. Hindi na ako umuwi at nagpakita pa sa amin. Gayon din si Andy. Sinamahan ko siya sa kanyang pagbubuntis. Naging magkatulong kami sa mga negosyo ko. Mula sa pagiging malapit na magkaibigan, ay nauwi sa pagmamahala ng relasyon namin. Ngayon nga ay kasal na kami at may 3 ng anak. Hanggang sa mga panahon na ito ay may mga pagkakataon pa rin na naaalala namin ng retreat house na iyon. Sino ba ang mag-aakala na sa karanasan ko na iyon, matatagpuan ko ang Panginoon? Dahil sa gabing iyon ay nagkaroon kami ni Andy ng malalim na relasyon sa Diyos. Hanggang dito na lang po, Madam Venus. Naway may natutunan kayo sa aking kwento. More power sa inyong channel at sana'y mas dumami pa ang inyong tagapakinig. Nagmamahal, Jonathan.